Makasaysayang araw po, it's showtime! 78 years ago, June 7, 1936, sumakabilang buhay si Jamalul Kiram II, ang huling sultan ng Sulu na may politikal na kapangyarihan. Siya ay namuno bilang sultan mula 1884. Noong August 20, 1899, siya ang pumirma sa Bates Treaty kasama ang general na Amerikano na si John C. Bates na nagsasabing babayaran daw ng Amerika ang sultan para sa pagsuko ng kanilang quote-unquote sovereignty o kapangyarihang mamuno. Sasailalim na sila sa Amerika sa pasubaling hindi pakikialaman ng mga Amerikano ang kanilang pananampalataya at pamumuhay ng mga tao doon. Mahalaga ito sapagkat daan-daang taong nakipagdigma ang mga Muslim sa mga Espanyol. Ngunit, para daw manatiling buo ang kanilang estado, nakipagkasundo sila agad sa mga Amerikano. Bagamat pinawalang bisa ito ng Pangulo ng Estados Unidos dahil daw hindi sapat ang mga probisyon ukol sa mga alipin at pagkuha nito noong 1904, napakahalaga ng dokumento sapagkat ito ang naging tanging batayan ng paghahari ng mga Amerikano doon hanggang formal na pirmahan ang pakikipagkasundo ng Sultan kay Frank Carpenter o ang Carpenter Agreement noong March 23, 1915 na siyang nagsemento ng soberanya ng Amerika sa Sulu. Ngunit, nakakuha ng mga sulat mula sa sinupan na kinolekta ng antropologo si Henry Otley Bayer, ang kolektor na si Atty. Saul Ofilenia Jr. na nagpapakita na maaaring naisahan si Jamalul Kiram II ng mga Amerikano sa sinasabing pagsuko niya ng soberanya ng sultan sa mga Amerikano. Isiniwalat niya ito sa kanyang aklat na Under the Stacks na kanyang inilabas noong 2011. Ang mga sulat ay mga pagwawasto na ginawa noong 1919 sa opisyal na salin sa Ingles ng Bates Treaty mula sa orihinal na Surat Sug o sulat ng mga taga-Sulu. Halimbawa, ang opisyal na teksto ng tratado ay nagsasabing the sovereignty of the United States over the whole archipelago of Jolo and its dependencies is declared and acknowledged. Ay dapat sanang the land of Sulu and its islands are under the protection of the American government. Kumbaga, sa salin ng mga Amerikano, isinusuko ng sultan ng soberanya sa mga Amerikano habang ang orihinal na pagkakaintindi ng mga taga-Sulu ay binibigay lamang sila ng proteksyon o binibigyan sila ng proteksyon ng mga Amerikano at nananatili ang kanilang soberanya. Ayon kay Ofilenia, ang maling salin na ito na nagbunsod sa mga Amerikano na maghari-harian sa Sulu ang siyang naging dahilan ng isang mas madugong digmaan. Naipasa ang mga batas na nagpapawalang bisa sa pagmamayari ng mga lupain na ipinamahagi sa sultan at sa mga pinunong lumad ng walang otoridad ng Amerika at ang batas na nagsasabing maaaring nang magmina ang mga Amerikano sa Mindanao. Mga batas na nagbibigay ng pagtangi sa pagmamayari ng mga lupa ng mga Kristiyano kaysa sa mga Moro. Naging dahilan ito ng maraming pag-aalsa ng mga Muslim. Kung tama lamang ang naging salin ng dokumento, namatay kaya ang 1,000 tao kabilang na ang mga matatanda, bata at mga babae na umiwas sa pananakop ng mga Amerikano at minasaker sa crater ng Buddaho noong 1906? Namatay kaya ang 400 tao na minasaker naman sa Budbagsak noong 1913? Nagtatanong lamang po. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.